Mag-a-apply bilang susunod na ombudsman si Justice Secretary Boying Remulla. Marami raw kasi siyang pwedeng iambag sakaling mapili para sa posisyon. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na mag-a-apply siya bilang susunod na ombudsman. Maabakante ng posisyon sa July 27 kapag nagretiro si Ombudsman Samuel Martires. Isusumite raw ni Remulla ang kanyang application sa Judicial and Bar Council sa Biyernes. Ang JBC ang magpapasa naman ng shortlist ng mga pwede maging susunod na ombudsman. Sa listahang yan, pipili si Pangulong Bongbong Marcos. Kapag napili si Remulla bilang ombudsman, magkakaroon ng bagong kalihim ang Department of Justice. I think that we're solidly organized here, and it can stand on its own if the succession is okay. I think that I have a lot to offer there. Nagpaalam naman daw si Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang desisyong mag-apply bilang ombudsman. Wala pang reaksyon ng palasyo. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Nagsalita na ng tapos si Pasig Mayor Vico Soto. Wala raw siyang balak tumakbo sa anumang posisyon sa 2028 elections. Sa kanyang inauguration ceremony para sa ikatlo't huli niyang termino bilang alkalde, may mensahe si Mayor Vico sa mga nakalaban niya nitong Bilang Pilipino 2025. We extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Una na po dyan, nag-viral lang yung building permit na yan pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Ang ilang tumakbong presidente ng 2022 national elections, mayor at senador na ngayon. Sa Maynila, opisyal na nagbalik bilang alkalde si Isko Moreno matapos talunin sa 2025 elections ang dating katandem na si Mayor Hani Lacuna. Ang unang agenda ni Mayor Isko, ang problema sa basura sa lungsod. With the situation few weeks ago and the past days, plus today, talagang sasabog ang Maynila. Sa baho, sa eyesore, at higit sa lahat, panganib na dulot ng basura sa kalusugan. Hanggang madaling araw, hanggang gabi, hindi titigil ang syudad ng Maynila hakutin ang basura. Magiging abala na rin sa pagiging mayor ng Naga City si dating Vice President Leni Robredo. Wala raw muna sa isip niya ang pagtakbo sa 2028 elections. Kabilang sa prioridad niya ang pagsasaayos ng mga infrastruktura sa Naga City. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.